Magandang araw! Katulong ka lang. So marami po kasi pag narinig po yung salitang katulong ka lang, maliit po ang tingin po talaga nila. So hindi niyo po ba alam na marami pong katulong ang nakapagtapos po ng mga pag-aaral po ng kolehiyo? Ayan, sa tagal ko po dito sa Hong Kong, so maglilimang taon na po ako sa Nobyembre sa taong ito po dito sa Hong Kong. So, sa dinami-dami po ng mga nakikilala ko, nakakausap ko, so marami po talaga ang nakapagtapos po ng kolehiyo. Ayan, mas pinili po nila po magtrabaho dito. So, isa na po ako dyan. So, ako po ay nakapagtapos po ng kolehiyo sa kursong BBA or Bachelor of Business in Administration, Major in Management sa PUP Maragondon Branch or Polytechnic University of the Philippines. So, hindi lang po halata. Ayan. So, yan, nakapagtapos po ako. Ayan. So, hindi naman po sa akin basihan kung nakapagtapos ka or hindi. Basta pong importante po ay may marangal po tayong trabaho. Kahit ano pa pong trabaho yan, basta po marangal, wala po tayong tinatapakan na tao. Ayan. So, okay po yan sa akin. Kahit ano po yan, papasukin ko po or papasukan ko po. Ayan. So, ganun po yung mindset ko po ngayon. So, hindi po sa akin hadlang po yan. Or hindi po yan sa akin basihan. So, kahit ano po yan, basta po marangal. Ayan. So, mag-a-apply ako or magtatrabaho po ako dyan. May kanya-kanya po kasi kaming dahilan kung bakit mas pinili po namin mamasukan bilang katulong po dito sa Hong Kong or sa iba't ibang bansa. So, nung time po kasi na nag-a-apply ako, may problemang financial po kami during that time po. So, kaya po, parang ito na po yung napili kong piliin na trabaho po or pasukan na trabaho. Ayan, kasi nga po ay dahil po sa problemang financial. Ayan. So, hindi lang po yun. Alam ko, sa lahat po din na nakakakwentuhan ko, so may kanya-kanya rin po silang dahilan kung bakit nila po pinili na mamasukan po bilang katulong yan sa iba't ibang bansa. So, syempre po, para makatulong, makaahon, ayan, mabago po yung buhay nila or yung sitwasyon nila po sa Pilipinas, yan. So, isa na po ako doon, syempre po, ayan. So, medyo nakabayad-bayad na rin po kami sa utang namin, ayan. So, hindi ko na po ikukwento pa yung lahat na yon. So, ayan, may problema po kasi kami dati noon. So, kaya ito po yung napili ko. And syempre po, kahit pa paano naman po ay nalampasan po namin yon dahil po na rin sa pagtitiis at syempre po pagtatrabaho ko po bilang katulong. So, malaking bagay po yan sa akin. At syempre sa lahat po na nakakwentuhan ko, so malaking tulong din po ito sa kanila kasi nga po syempre po nabago kahit pa paano po yung buhay nila. Nakaraos-raos din po sa mga problema nila. Yan. So, yan. So, hindi po talaga biro ang pagiging isang katulong po or pagiging OFW po sa ibang bansa. So, ang number one pong kalaban po talaga dito is yung homesick. So, pag hindi nyo po yan na paglabanan, so, mahirap po talaga siya. So, as in talaga pong bibigay po talaga. So, may time po kasi na talagang iiyak ka na lang bigla ka na lang malulungkot, or magbabago yung mood mo. So, syempre, depende pa rin po yung sa sitwasyon na nangyayari sa'yo sa Pilipinas at dito po sa kung saan ka po nagtatrabaho. Syempre yun, papasok po yun sa utak natin or iisipin natin. So, marami na rin po talaga ang bumigay na mga OFW na nababalitaan ko po. So, yan, marami po ang winakasan po nila yung buhay kasi po hindi na po nila nakaya. So, yun po talaga yung pinakamahirap po talaga sa isang OFW, ang homesick po talaga. And yung hindi po nila, yung makayanan po, yung mga problema po nila. So, yun po yung isa po kasing mabilis na paraan para makalimot or malampasan po yung problema nila. Ayan. So, ang isa pa pong gusto kong i-share sa inyo ay yung sa mga gusto pong maging katulong po dito sa Hong Kong, lalo na po kung dalaga kayo. Ayan, sa mga nakakwentuhan ko rin po dito. So, magpakasal muna po kayo or mag-asawa muna po kayo bago kayo pumunta dito kasi nga po ilang years na rin po dito yung mga dalaga kasi dito na po sila tumanda. So, may nakausap po ako 20 years and 30 years na po sila nagtatrabaho dito. So, andito pa rin po sila. So, yan, nawili na po sila magtrabaho po dito sa Hong Kong. Syempre po, sila po yung tumutulong sa pamilya nila, sa mga kapatid nila, mga pamangkin po nila, yan, hanggang sa
tumagal na po hanggang hindi na po sila nakapag-asawa. So, yan, ang payo ko po sa inyo kung mag-Hong Kong po kayo. So, mas maganda kung may asawa na po kayo and may partner na po talaga kayo. Kasi talaga pong, magiging po talaga kayo, matandang dalaga po dito. Kasi nga po ay mawiwili na po kayo sa trabaho. Siyempre po, kayo po yung inaasahan ng pamilya nyo. Ayan, sana po ay, ayan. So, tip ko lang po yan or ano ko lang po yan sa inyo. Parang, siyempre, sa mga nakakausap ko po dito, yan. Mas maganda kung mag-a-apply po kayo sa Hong Kong or sa ibang bansa, siyempre may pamilya na rin po kayo. Para at least hindi po kayo tatandang dalaga. Ayan. Kasi nga po ay talagang mawiwili na kayo sa trabaho nyo. Ayan. Sana po ay mabago po yung tingin po ng iba sa mga katulong na mas pahalagahan po at saka bigyan po ng importansya po na yung sakripisyo po nila ay hindi biro po talaga, lalo na po sa mamasukan sa iba't ibang bansa po kasi po iba-iba po yung tradition po nila, yung mga mga needs po nila or yung mga ano po nila, pangailangan po nila. So ibang-iba po talaga sa atin. So yun po yung isang pinakamahirap po talaga dito. Ayan, sana po ay bigyan niyo po sila ng importansya. So hindi lang po sa araw ng sahod niyo po sila naaalala. Sana po ay pagka may time din po kayo, kumustahin niyo po, tawagan, i-chat nyo po ang mga pamilya nyo po na nasa ibang bansa na namamasukan po or bilang OFW yan. So, pinakamahalaga po yan kasi nga po, syempre po, yung isip po nila ay parang nawawala po yung lungkot nila at syempre po, syempre, may nakakausap po sila na pamilya po nila yan. Sana po ay makatulong po itong video ito and sana po mabago po yung pananaw nyo sa mga katulong na hindi or mga OFW na hindi talaga po biro ang isang OFW hanggat hindi nyo pa po nasusubukang maging OFW. Ayan, salamat po sa inyong panonood and sana po ay may natutunan po kayo sa video kong ito na mahirap po talagang maging isang OFW or katulong po sa ibang bansa. Okay po, salamat po sa panonood. Okay po, paalam po! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.